Men should learn to accept reality. Ito ang title ng video na ito. At today, ah, sasagutin ko ang tanong nyo na why men should learn to accept reality at how men should learn to accept reality and many question. At ang ano ng background ng video na ito ay ah, yung image ay ano tungkol sa Fight Club na kung sino naman nakakaalam ng Fight Club, yung Fight Club na movie. Bale nilagay ko yung ano ko, logo ko, yung mukha ko para lang ano ma nagsi-symbolize na yung Fight Club kasi kalaban niya yung sarili niya base sa kaniyang negative thoughts at ang plot twist ng Fight Club ay yung si Tyler Durden na yung kaibigan na nag-a-advice sa kanya tungkol sa buhay ay hindi pala totoong tao kundi yung sarili niya na nabuo sa kanyang isip. At yung narrator walang pangalan na binigay sa kanya sa movie na nagre-represent sa ating mga tao, sa ating mga lalaki. Kung iisipin natin na ang realidad ng buhay ay walang kabuluhan. Kaya sa ano ng, ah, yung story ng Fight Club ay tungkol sa kung paano niya ma-cope yung reality na walang kabuluhan kaya naghahanap siya ng ano, ng mga bagay na mai-enjoy, spiritual war daw. It's a spiritual war na mai-explain ko sa inyo kung bakit. At ang chapter 1 ah, ng video na ito sa podcast ay tungkol sa explain ko ang the reality of the world. Ah, ang tunay na realidad dito sa buhay. Nung bata pa ako, napaka-positive ko mag-isip. Bale gusto kong maging ano, businessman nung tinanong sa'min ng mga teacher, "Anong pangarap mo sa buhay?" Then yung ano, then mga teenager ako naging magagalitin ako, bakit, gano'n, parang itong buhay na 'to parang masalimuot, parang parang may mga kapintasan akong nakikita kaya parang galit ako dito sa mundo. Kaya parang naging ano ako nun, dati nung bata pa blue pilled pa yung isip ko, nanonood ako ng mga cartoons, yung mga positive content, tapos unti-unti naging mature yung pinapanood ko na naging anime simula sa Teen Titans at yung Teen Titans original, hindi Teen Titans Go, hanggang sa na-involve ako sa anime. Tapos may mga lesson sa anime na ano, na nagsa-suffer sila, nagdi-difficulty. Kaya parang yung bida parang galit sa mundo na, ah, gusto niyang maitama yung mga mali ng mga villains. Tapos na-realize ko na ano, itong weekend na hindi natin kayang takasan yung realidad na dito sa realidad na may mga problema, may mga masasamang tao. Kaya ka galit sa villains, 'di ba? Nung teenager ka kaya napansin mo nagalit ka sa mundo, 'di ba? Nagagalit ka sa mundo, ba't may kapintasan, dapat gumagawa ng mabuti. Tapos nung ano na, nasa 20 years old na ako, na na na-realize ko na yung masama na, parang nasa gray area na yung mga bagay na masama akala mo ano, masama pero palabas pala mabuti, na kailangan mo din pala magsinungaling para ma-preserve yung kapayapaan, 'di ba?
kailangan mong, ah, magpadaya, 'di ba? Kahit nga hindi mo naunahin sarili mo, kailangan mo unahin yung iba para lang sa kapayapaan. Pero akala akala ko masama yung parang nahihirapan, gano'n. Parang nagpapagod, yun pala mabuti rin pala yun na, para kumita ng pera kailangan magpagod, yun talaga ang realidad. Hindi ka magkakaroon ng pera kung masaya yung ginagawa mo, walang gano'n. Yun ang realidad na buhay dito sa mundo talagang gagawin mong bagay ay boring para kumita ng pera. Actually, kunyari, trabaho mo ay surfing o surfing yung pagtatambay lang sa dagat, sa beach. Actually, wala namang suweldo yun, actually masaya yun pero sinasabi nilang ano, trabaho daw yun. Pero ang totoo, ah, yung masaya mong gawin ay yung walang suweldo, 'di ba? Yun yung realidad dito sa mundong ito. At yung masaya ay libre, hindi ka kikita 'pag gusto mo ng entertainment para maging masaya ka, 'di ba? At ang na-realize ko na in order to make money, you need to solve people's problem at kailangan mong i-solve yung problema ng tao para kumita ka ng pera. Kunyari, ang tao nagugutom, para ma-solve mo yung problema nila, bebentahan mo sila ng pagkain at babayaran ka nila bilang kapalit ng iyong hard work para maano mo, ma makapagnegosyo ka pa, marami ka pang taong matulungan na ng mga taong nagugutom. Yun ang realidad at sa tingin ko, ah, yun yung realidad na dapat mong matanggap dito sa mundo na yung reality kailangan mong magpagod at i-solve yung mga problema ng tao. Minsan yung problema ng tao na hindi mo maso-solve, namomroblema ka paano mo i-solve, 'di ba? Katulad ng doktor, may sakit yung pasyente mo, hindi mo siya mapagaling kasi sa gano'n may limit yung ano, yung katawan ng tao, hindi mo mapagaling kasi ang kaya mo lang gawin bigyan ng gamot, advice at tsaka operahan pero hindi mo maga-guarantee na gagaling yung pasyente. Ang alam mo lang yung mga kaalaman. Kaya mababalisa ka rin mismo sa pasyente kung may problema sila. Kaya kaya nade-depress din yung mga doktor, same din sa mga IT job, yung mga problema nila na i-deal nila yung mga ano, mga scammer, paano hindi ma-hack yung ano, yung website nila, yung bangko. Yun yung problema ng mga IT kasi marami silang na-encounter na mga masasamang tao na hacker, 'di ba? Kaya poproblemahin mo yun para lang ma-solve mo yung problema mo. At sa dating naman, ah, dating yung pagsinta naman, ang na-realize mo na para lang, sumaya ka sa relasyon kailangan niyo din ng i-solve yung mga problema. Kunyari, ah, magkakakilala pa lang kayo kailangan iprepresenta mo yung sarili mo na sa first impression na mag-looks maxing ka, magpapogi tapos kailangan unahin mo yung sarili mo, i-solve mo yung sarili mo na kumita ng pera na ipakita mo sa babae na stable ka para maging kayo. Tapos 'pag nakasal na kayo ay 'pag mag-jowa na kayo iso-solve mo yung problema niyo na para matanggap niyo yung isa't isa, malalaman mo yung ugali ng babae ganito o ikaw ganito.
para lang mag-adjust kayo para ma-solve niyo yung mga problema. Yun ang realidad talaga na sa first impression kailangan pogi ka. Siyempre paano ka magugustuhan ng babae kung pangit ka? Yun yung realidad, 'di ba? Hindi lang naman sa looks na realidad, kasi may mga babae na rin na walang pake sa looks, yung sa itsura. Na na-realize mo na sa realidad yung mga babae ay hypergamous, na nila yung sa mga mangliligaw yung pinaka the best sa kanilang na makukuha based on looks, money, and status. At hindi lang pogi kundi puwede rin pera o kaya puwede rin sa status kung ano mang trabaho mo. At yun yung realidad dito sa mundo na kailangan mong i-solve. Kailangan mong tulungan ang sarili mo muna na ma-solve yung sarili mong problema. Isang bagay na kailangan kong ma-solve sa sarili ko, actually na-solve ko na yung problema ko sa mental health. Hindi na ako nagte-take ng antidepressant, at iso-solve ko pa lang na problema ay paano kumita ng pera, na isang bagay na ginagawa ko ngayon sa YouTube channel ko. Kaya mag-like ka at subscribe para masuportahan mo kung gusto mo ng ganitong podcast at usapan sa tungkol sa pag-solve ng problema ng realidad dito sa buhay. So yeah, ang looks maxing sa tingin ko ay hindi lang looks maxing na naka-focus sa looks. Kailangan mo ring i-solve yung problema mo sa mental health, at kung paano mo, ah, tatalakayin yung mga iba pang problema sa mental health, status at saka health, 'di ba? Meron kasi looks lang pero walang health. Pogi siya pero hindi siya healthy kasi gumagamit ng steroids o anumang drugs para pumogi. Meron din namang healthy siya pero hindi siya pogi. Kasi, pinanganak siyang gano'n talaga ang itsura, 'di ba? Kaya gano'n. Kaya, may mga status naman na na dahil sa mayaman yung magulang kaya mayaman din siya, 'di ba? Gano'n. Yun yung appealing sa babae, looks, money, status. Kaya, na-realize mo din na, oo nga, kung babae hypergamous, ikaw din pala hypergamous, kaya poproblemahin ka din ng babae na hindi lang pala ang lalaki ang may problema kundi babae din, na na-realize ng babae na realidad dito sa mundo, na pinapanood niya yung Disney princess na naghihintay siya na maligtas siya ng pogi at mayaman na prinsipe. Tapos nung tumanda siya na-realize niya na walang prinsipe na pogi na ililigtas siya sa kahirapan, kaya kailangan niyang tulungan ang sarili niya kasi maaaring pangit yung mga na-e-encounter niya palagi, lagi na lang pangit, walang poging naliligaw, kaya yun yung problema ng babae, iba sa ating mga lalaki. Kaya sa ating mga lalaki problema natin paano yung finance, ang dami nating problemahin. Sa babae naman problema niya kung paano makakahanap ng pogi, at problema niya ay dapat obligasyon niya na maging maganda siya. Yun yung realidad, kasi obligasyon ng babae na maging maganda. Sa lalaki hindi na natin obligasyon yun na maging pogi, kasi basta't may pera tayo, kahit hindi ka pogi, basta't may career ka na pambuhay ng pamilya, okey na yun. Kahit mag-gym ka lang gano'n, gusto ka na ng babae. At actually, tapos nung nirealidad din na gusto rin pala ng babae na pogi, kaya nagdagdag sa kanilang hypergamy na kailangan na ring maging pogi yung lalaki. Kaya sa ating lalaki,
na nauso yung looksmaxxing sa panahon ngayon, actually bagong-bago 'to sa atin, 'di ba? Kaya walang mahanap na information kung paano maging pogi kasi lahat ng information ay galing sa babae mismo na kung paano magpaganda kaya walang information na galing sa straight na lalaki, 'di ba? Lagi kong nakikita ng looksmaxxing information ay galing sa mga bakla tapos sa babae kung paano magpaganda kasi yung bakla nagpapaganda para sa kapwa niya lalaki para naglo-looksmax sila dahil sa kapwa nila lalaki. Eh, tayo straight na lalaki nagpapapogi, naglo-looksmax para sa babae. Kaya parang hindi tayo makakita ng right information. Pero sa panahon ngayon marami ng le marami ng mainstream na looksmaxer kaya ano mo na lang, madali na lang makakuha ng information. Actually gano'n yung naranasan ko nung bago pa lang ako sa looksmaxing kasi, naging worse yung itsura ko kasi gusto kong i-solve yung problema ko sa looks. Actually, alam ko na kung paano kumita ng pera, mag-upload lang ng mag-upload sa YouTube tapos maging patient, tapos maging consistent, perseverance at yun nga, kaya alam ko na, 'di ba? Yung problema ko lang ay ang looks. Kaya napansin ko mahirap din yung looks, same din sa pag-asikaso ng finance para mapalugod mo yung babae. At ang reality ay yun nga ang reality, yung tao may hinahanap sila sa iba na hinahanap may hinahanap sila sa sarili nila na hinahanap nila sa iba. Yun ang realidad. Kaya ang realidad dito sa mundo na nagtatangi ang tao kaya make yourself, ah, likable na para mahanap nila yung sa kanila sa'yo, para magustuhan ka nila. Yun yung realidad na kailangan mong malaman dito sa mundo na hinahanap nila yung sarili nila. Yun yung realidad. At tsaka may sasabihin pa ako na tungkol diyan sa end ng video na ito. At ang chapter 2 ng podcast na ito, you should help yourself, not your family, 'di ba? Ay hindi, you should help yourself, not your family to help you. No one's going to save you, yun yung ibig ko sabihin. Nagkamali lang ako ng grammar, 'di ba? Wag wag kang aasa sa iba para matulungan ka. Kailangan mong matulungan yung sarili mo, 'di ba? Para matulungan mo rin yung iba. At saka tuturuan mo yung iba na tulungan nila yung sarili nila kasi ang totoo walang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo lang, yun yung totoo. Ang hindi lang kayang tulungan yung kanilang sarili, yung mga taong may sakit sa mental health at mga isip bata, mga mentally retarded, yun yung hindi nila kayang tulungan ang sarili nila. Kaya kung salamat sa Diyos gumaling na ako sa sakit kong depression, 'di na ako nagte-take ng antidepressant kaya lumakas yung loob ko na kaya ko palang tulungan ang sarili ko kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. At saka ang realidad na pinayuhan ako ni Papa na, tumutulong ka sa iba, eh, 'di mo naman kayang tulungan ang sarili mo, yun yung sabi sa'kin ni Papa tapos bigla akong namulat na kailangan kong tulungan ang sarili ko sa pag-aasikaso sa aking health, sa aking mental health at kailangan kong kumita ng pera para matulungan ko yung sarili ko para makabili ako ng pangangailangan ko sa sarili ko. Kasi may mga pangangailangan ako sa sarili ko na hindi ko malingap yung sarili ko, 'di ba? Gusto ko ng mapaayos yung computer ko, hindi ko naman kaya masyado mahal, eh, aasa ako sa magulang ko, 'di ba? O nasira yung cellphone ko, eh, hindi ko naman kaya paayos cellphone ko, 'di ba? Para matulungan ko sarili ko, kikita ako ng pera sa pamamagitan ng career ko na ay yung business ko na YouTube para para kumita ako, para matulungan ko sarili ko, mabili ko yung mga bagay na kailangan ko, mga resources, computer, at
mga kailangan ko sa content creation at kailangan ko ring tulungan ang sarili ko para makatulong na ako sa iba kaya matutulungan ko rin yung at malilingap ko rin yung aking sariling pamilya kung magkapamilya man ako sa future. Kaya sa ngayon uunahin ko ang sarili ko na ma-accept ang reality na kailangan kong matulungan ang sarili ko bago ko tumulong sa iba. Kailangan ko munang mag-find ng way para, kumita ng pera para matulungan ang sarili at tapos alam ko rin na realidad na kailangan mong magpagod, kailangan mong mag-isip ng paraan, i-solve yung problema, yun yung realidad para ma-solve mo rin yung problema ng ibang tao para kumita ka. Yun yung trabaho ko dito sa YouTube, kailangan kong maging relatable sa inyo na kailangan kong i-solve yung sarili kong problema para matulungan ko rin kayong mga nanonood na mga lalaki na mga men o mga women na nag-i-struggle sa kanilang problema bilang adulting kasi mga bata tayo dati bigla na lang tayong lumaki dito sa sanlibutan, dito sa mundo. Tapos kapaka pa tayo ng ano bang dapat nating gawin kasi hindi natin alam kasi hindi naman tinuro 'to ng tao yung realidad ng buhay kaya mare-realize mo lang yan sa sarili mo, kung na-realize mo ang realidad ng buhay na base sa mga reality na sinabi ko kanina, na realidad ng buhay dito kailangan magpagod ka, hindi yung pasarap-sarap lang para kumita ng pera o kailangan mong problema para kumita ng pera, i-solve yung mga problema sa sarili mo tapos tulungan mo ang sarili mo. Yun yung realidad at walang makakatulong sa'yo kundi sarili mo, yun yung realidad. At chapter 3 ng podcast na ito ay learn to handle rejection. People only see result, not hard work. Yun yung realidad na kailangan mong i-handle yung mga rejection na kung ayaw ka ng tao, hindi ayaw ka nila. Yun yung realidad. Kasi ang nakikita lang ng tao ay ang result, hindi ang iyong hard work, 'di ba? Example nito ay, siguro pangit ka gano'n, yun yung example ko. Hinding-hindi na ano, hindi makikita ng tao yung hard work mo kung pangit ka kasi nakikita pa lang sa'yo ay hindi pa nila nakikita yung result. Kunyari mataba ka tapos nagwo-workout ka tapos pangit din yung mukha mo, nag-uumpisa ka pa lang sa looks maxing. Kahit ano pang hard work mo na magbuhat ka pa ng ano, ng barbell, mag-jogging ka araw-araw, lagi kang napapawisan tapos kumakain ka ng healthy diet araw-araw, tapos nag-i-skincare ka, hangga't hindi mo nakukuha ang result, hindi ka papaniwalaan ng tao, yun yung realidad. Kaya nire-reject ka ng tao, yun yung realidad na kailangan mong ma-accept kasi ang nakikita lang ng tao ay ang result. Pero wag kang mag-alala, makukuha mo din yang result mo sa losmaxing. Kaya patuloy-tuloy ka lang na mag-workout, mag-jogging, kumain ng healthy diet, kumpletong tulog, mag-skincare, tapos sun protection, tapos, magpa-araw, tapos alam mo na yun, dami mo ng gagawin, ang jawline, mag-viewing, 'di ba? Um, mag-proper mewing. Para lang pumogi tapos squinting, alam mo na ang mga looks maxing na kailangan mong gawin, kailangan gawin mo araw-araw para makita mo ang result. At darating din na 'pag nakita na ng result, doon ka na nila papaniwalaan, yun yung realidad. Papaniwalaan ka na nila 'pag nakita nila ang result. Nakaranasan ko 'to kasi nag-workout ako nung 2018 ta's ngayon lean body na ako tapos, kino-compliment na nila ako sa malaki daw katawan ko tapos yun, hindi naman nila nakita yung hard work na ginawa ko na nagba-barbell ako, nagpu-push up.
hinding-hindi nila makikita yun na umabot ako ng taon, pati rin sa looks maxing taon din na nagpapayat ako na kasi skinny fat ako kaya pumayat din mukha ko, nakita yung jawline. At sa panahon ngayon na parang naki-clear na yung skin ko, maging patient lang para ma-clear yung skin at mare-realize nila na 'pag nakita nila yung result na pogi na ako, eh, doon na lang sila maniniwala na nag-skincare ako, nag-workout ako, yun yung realidad na kailangan mong, ah, maano, ma matanggap. Hindi yung magpo-focus ka sa result, 'di ba? Kasi kung sa result ka lang naka-focus, maano ka, made-demotivate ka, 'di ba? Sabi mo workout ka ng workout, eh, hindi naman ako pumapayat, skincare ako ng skincare, 'di pa rin clear yung skin ko. Parang gano'n, made-demotivate ka kung naka-focus ka lang sa result. Mag-focus ka sa process, sa hard work. Kahit na hindi nakikita ng tao ang hard work, magiging result naman yung ano, yung hard work mo. Kaya kahit 'di na-appreciate ng tao yung hard work mo, kunyari sa trabaho ikaw yung pinakamasipag pero ayaw ka pa rin ng mga tao, pero darating din yung araw na, ma-appreciate din nila o kaya lalago din yung negosyo mo dahil sa hard work mo, 'di ba? Yun yung dahil sa paulit-ulit mong ginagawa, makikita lang nila yung result, yun yung realidad. Pagka gusto ng tao ang result, yun yung realidad na kailangan mong matanggap, hindi yung hard work. Kasi, ayaw ayaw ma-appreciate ng tao ang hard work at kung sasabihin mo na nag-hard work ka, magpe-perceive ito na ikaw ay ano, tawag dito, yung parang naghahanap ng pansin, bale parang hindi ka papaniwalaan, anong tawag dun? Ano yung parang nag-hard work naman ako, parang anong tawag dito, yung entitled, yun yung ibig kong sabihin, mape-perceive na entitled na parang sinasabi mo na deserve mo yung ganitong bagay, eh, hindi mo naman deserve kasi hindi nila nakikita, yun yung realidad. Kaya wag kang magreklamo kung hindi nila na-appreciate yung hard work mo. Kasi ang realidad, yung result ang nakikita ng tao. So, chapter 4, think realistic in a positive way. Yun yung, mag-isip ka ng realistic sa positibong paraan. Kasi yun yung realidad na kailangan mong matanggap kasi sa pag-iisip mo ng realistic, at positive ay kunyari may plano ka sa isang bagay na maging realistic ka sa plano mo. Kasi may mga tao na pangarap ng pangarap pero hindi naman realistic na, oo, gusto ko magkabahay, magkamansyon tapos, magkaroon ng magandang asawa tapos, parang imposible na hindi na masyado realistic. Oh, pangarapin mo na paano ka makakuha ng mansyon, kailangan mo ng pera, 'di ba? Paano mo makukuha yung pera? Kailangan mo mag-solve ng problema ng tao. Tapos anong problema ng tao? Ano bang ano, ang business mo, magtitinda ka pa ng pagkain, ang daming information, 'di ba? Ang dami mong poproblemahin para lang ano, gano'n yung realidad kaya mag-isip ka ng realistic kasi may mga tao na hindi realistic mag-isip, bale pangarap-pangarap tapos 'pag hindi realistic parang ano, madi-disappoint sila. Kaya kailangan mo rin pag-aralan yung realidad ng buhay, 'di ba? Kunyari sabi mo ano, ah, kikita ako ng pera sa pamamagitan ng ano, ng tambay-tambay lang mga gano'n. Ano bale imposible 'yun kasi ano mag-travel-travel gano'n, kasi wala namang, gano'n na manonood ng gano'n na content na pasarap-sarap lang, walang gano'n na mangiinis ang tao sa'yo, magagalit kasi ano bale ikaw masarap buhay, kailangan
maka-relate yung tao sa'yo. Kunyari, may problema ka na kailangan mong i-solve, kailangan mong ma-solve yung problema mo sa dating na kailangan mong magkaroon ng jowa kaya ito yung problema mo, pangit ako, tapos biglang mare-relate sa'yo yung tao para subaybayan ka nila kailangan i-solve mo yung sarili mong problema at maging positive ka, na maging realistic ka at positive. Kasi may masyado realistic mag-isip pero negative, 'di ba? Masyado silang negative. Kunyari magtatayo ka ng negosyo, sabi, "Paano 'pag nalugi? Paano 'pag ayaw ng mga tao? Paano 'pag ano, nakasuhan ka pa?" Mga gano'n. May gano'n, may mga negative thinking kahit na realistic sila magsalita. Oo, totoo sa negosyo na nalulugi ka. Oo, totoo na nire-reject ka ng babae kasi pangit ka, yun yung totoo. Pero kung palagi nalang negative ang iniisip mo, wala kang ano, pag-asa na kasi, hindi ka gumagawa ng ano, ng bagay palagi nalang negative iisipin mo na kasi kapag nag-looksmaxxing ka mapagkamalan kang bakla o kaya ano, huhusgahan ka ng mga tao, pagtatawanan ka sa mga vlogs mo kung laging negative yung iniisip mo, 'di ba? Realistic nga na gano'n, totoo talaga may mga basher na ayaw sa'yo ng mga tao. Pero kung negative yung iisipin mo talagang hindi ka matututong lumaban, 'di ba? Yun yung realidad. Kaya maging realistic ka sa positive way. Maging realistic ka ng pag-iisip ng positive na ganito plano mo, oo. Oo nga na-failed nga yung plano mo, ano yung pagka-failed mo yun yung daan para lumago pa yung ano mo, yung mga plano mo. Bale yung ano, yung 'di ba 'pag solve ng problema, the more you solve the problem, the more ano, the more you are, malapit na sa ano, pag-solve ng problema. Kung palagi mong yung problema, mapupunta ka sa hangga't sa ma-solve mo na yung problema, hanggang sa ma-perfect mo na yung system mo, and maaaring sa negosyo yan o sa pagyu-YouTube o anumang ginagawa mo para kumita ng pera, kailangan mo ng pagkakamali. Yun yung realidad para magustuhan ka ng tao, para maka-relate sa'yo, para kailangan mo ng pagkakamali kasi kapag hindi nila pini-feedback yung anumang mali na nasa sa'yo, hindi ka mag-i-improve. Yun yung realidad na kailangan mo ding maging positive. Sabihin na nila na ano, mataba ka o pangit ka o kaya mahirap ka, oo, totoo yun. Kaya yung kunyari, imbis na mag-isip ka ng negative na hindi mo na kayang baguhin yung mukha mo, hindi mo kayang kumita ng pera kasi may sakit ka, imbis na gano'n, mag-focus ka sa positive na, "Oo, kaya nila sinabi yun kasi nag-aalala sila sa'kin at ano, ayaw nila sa'kin kasi para lang magustuhan nila ako kailangan kong magpapayat, kailangan kong, ano, i-solve yung problema, paano kumita ng pera para hindi nila isipin na tamad ako." Gano'n. It I-take mo yung criticism na negative na gawin mong positive, na maging realistic ka rin na, oo nga, hindi mo naman ano, na mababago yung kunyari yung height mo hindi mo na mababago. Kung nag-isip ka ng positive, kung if you can't change your height, just be wide. Ang ibig kong sabihin 'pag maiksi ka o maano hindi ka tatangkad, kailangan maging macho ka, 'di ba? Yun yung realidad. At ang gusto rin ng babae ang macho kahit hindi sila matangkad, gano'n. May nagugustuhan din ng gano'n na babae. Same din sa ibang ano, kumpanya, yung mga problema na hindi na nila kayang ma-solve tapos nagiging picture na ano, dahil di nila kayang ma-solve, humahanap sila ng ibang paraan para ma-solve, 'di ba? Parang gano'n din.
'di ba? Hindi mo na mababago sarili mo na, oo nga tamad ako, tapos kailangan ko mag-work hard. Eh, di humanap ka ng trabaho na pangtamad na malaki ang kita, 'di ba? Yun yung ano dun, yun yung positive na pag-iisip dun. Hindi yung ano, tamad ako, paano kikita ng pera, eh, tamad ako, eh, alangang pilitin mo yung sarili mo na ano, na magtrabaho, tamad ka, gano'n ba? Katulad nitong YouTube na 'to, mag-a-upload lang, magsasalita lang, parang tamad din pero malaki ang kita, 'di ba? Maraming paraan, maraming ano, kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan, gano'n. May solusyon sa anumang problema, may solusyon sa lahat ng problema na minsan may sitwasyon na realistic ka nga pero halos wala kang choices, 'di ba? Kailangan mong ano, halos wala kang choices, 'di ba? May mga gano'n na pagkakataon. Minsan tanggapin mo na gano'n talaga, kailangan mo mag-hard work, 'yun talaga. May mga gano'n na sitwasyon. Katulad ko dito sa YouTube, kailangan ko din ng hard work kahit na simple lang ang trabaho ko. 'Yun yung realidad kasi 'pag hindi ako mag-upload, hindi ako makita ng pera. 'Yun yung realidad. Gawin mong positive, na ano na, work hard nga pero maka-upload naman ako anumang oras at ang dami ko namang hahanap ako ng ibang paraan. 'Yun yung yung realistic na pag-iisip ng positive. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, uy, chapter 5 ng podcast na ito, "Everything takes process and time." Ah, lahat ng bagay ay may process at kailangan ng oras. Ah, paano ko ba 'to ma-explain, 'di ba? Yung mga taong success sa buhay na naging mayaman sila o anumang success na inaano mo na sinasabi mong success, mayroong success na sinasabi nilang success kasi simple lang yung buhay na basta't kumikita na siya ng pera, masaya na siya, kino-consider niya na success yun. May mga ibang tao na may pamilya na siya, may nakagustuhan siya ng crush niya tapos nagpakasal sila, sinasabi niya ng success yun, na lahat tayo may kanya-kanyang definition ng success na para maging masaya tayo. Yung mga iba na mas common na naisip niyo na success ni Mark Zuckerberg, ni Bill Gates, kung paano sila yumaman, mga gano'n yung mga ambisyon ng iba para sabihin nilang success. Pero realistic na sinasabi ko kanina na everything takes process and time. Lahat ng mga bagay na gusto mong makuha, kailangan mo ng process at kailangan ng tagal ng oras kung kailan mo ma-achieve sa paggawa mo ng process. Um, Anumang investment sa sarili mo, kailangan mo ng process ng investment. Kunyari mag-invest ka sa looks-maxing, mag-invest ka sa self-improvement, mag-invest ka sa pag-aaral mo, at yung time will reveal, na na magiging success ka. Gawin mo lang palagi ang mag-workout araw-araw, darating din yung time, yung oras na magiging maganda yung katawan mo. Gawin mo lang yung process na araw-araw mag-looks-maxing ka, kumain ng diet at darating din yung time na magiging pogi ka. At tapos gawin mo lang yung process mo na mag-upload ng araw-araw dito sa YouTube at gawin mo yung, pagsusulat ng script, mag-editing. Darating din yung time na dadami na yung subscriber mo, sisikat ka. Yun yung realistic na kailangan mong matanggap, na everything takes process and time. Hindi lahat ng bagay ay makukuha mo instant, 'di ba? Gusto mong
mga bale panandalian lang, 'di ba? Gusto mong magkaasawa, yung panandalian na solusyon ay manood ka ng corn, yung manood ka ng Bold, yun. Yun yung panandaliang solusyon, pero hindi mo naman na-solve talaga ang problema mo, 'di ba? O kaya yun yung ano, yung kung kunyari ayaw mo ng ano, ng process o time, yun yung ano, yung masama. Kunyari, gusto mong ma-solve yung problema mo, 'di ba? Imbis na lakasan mo yung loob mo, i-solve mo yung problema, ikompronta mo yung mga tao, maglalasing ka, magsiga-sigarilyo ka para mawala yung problema mo. Lasing ka nga, nawala nga yung problema mo, panandalian na masarap sa pakiramdam yung maglasing, sigari-sigarilyo, tapos babae panandalian lang yung solusyon, masaya ka nga, nag-party-party, pero hindi mo pa rin na-solve yung problema mo, hindi ka pa rin na ano, hindi mo pa rin ano, ginawa yung process, tapos, yung hindi ka rin masyado naghintay na para, ma-reveal yung time, kung kunyari gano'n. Kung yung process mo palaging negative, 'di ba, darating din yung time, yung araw na magiging miserable yung buhay mo. Kaya ano, gawin mo yung lahat na yung process at time na palaging positive, 'di ba? Laging positive lagi yung gagawin mo, laging positive yung process mo, laging healthy habits, good habits, mabuting pakikitungo sa kapwa at paggawa ng mabuti. Darating din yung araw na magugustuhan ka ng mga tao at magiging kalugod-lugod ka sa tao. Kaya everything takes process and time. Hindi agad-agad na pupugi ka, hindi agad-agad na magiging mabait na tao ka, at hindi agad-agad na yayaman ka, yun yung realidad. Para ma-achieve mo ang lahat ng iyon, kailangan anuhin mo yung process ng pagiging mabuting tao, 'di ba? Ang daming process ng pagiging mabuting tao, lagi kang may good habits. Gawin mo yung process ng pag-aalaga sa sarili mo, self-maxing. At hindi agad-agad, hindi porket naghilamos ka, pupugi ka na isang araw, di porket kumain ka ng gulay, magiging fit ka na sa isang araw, hindi. Araw-araw yun, may process yun. At, hindi rin ano, sa isang araw kikita ka ng pera, katulad ng ginagawa ng mga ano, ng mga babae na nasa OF, na panandalian lang yung pagkita ng pera, nagpo-post ng mahalay para panandalian biglang kikita ng pera. Darating din yung araw na, hindi sila magugustuhan ng tao, magiging masama na yun. Kaya bilang babae o lalaki, na kailangan natin ng process na mabuti para dumating din yung time, yung araw na ano, na maging success tayo. It's neither maging masama yung kinalabasan o maging mabuti base sa process natin na ano, na paggawa ng mabuti o masama, yun yung realidad. Kaya ano, wag kang atat, kailangan maging patient ka rin. Darating din yung araw na magiging success ka din, ano man ang traits or anumang definition ng iyong success. At, chapter 6, you need luck and God is luck. At, sa ano, ano ko, sa pag-accept ng reality na ano, kaya naniniwala ako sa swerte. Kasi ano, kasi yung mga taong successful, ay swerte, 'di ba? Swerte sila kasi na-increase nila yung kanilang luck. So, paano ma-increase yung luck, 'di ba? Ah, kunyari sa bunutan, kung botohan, bunutan yung ano,
para ma-increase mo yung chance na manalo ka, kailangan damihan mo yung ano, yung chance mo para ano, bale magbayad ng ano, ng malaki para yung sa ticket, para mabunot yung ticket mo para ikaw yung manalo, 'di ba? Gano'n. Parang parang ano, parang random, marami ring mga tao na ano, bumili ng ticket isa-isa tapos para ma-increase mo yung sa'yo, bibilhin mo yung 10 para merong chance na point something, mga 10% yata o kaya marami inano mo para may chance na mabunot ka sa ano, sa random na bunutan, sa ano ngang tawag doon, raffle, oo gano'n. Gano'n din yung ano, yung definition ng ano, ng luck. Yun yung ibig kong sabihin na para maintindihan mo pa lalo. Yung ganito, in order na ma-increase yung luck, kailangan umano ka, dumepende ka sa mga ano, sa mga success. Bale ano, dumepende ka rin sa luck, 'di ba? Yung ibig kong sabihin, para maging swerte ka, sumama ka sa mga taong swerte din, 'di ba? Kasi ano yun, directly proportional yun, 'di ba? Kunyari ang tao na ano, kailangan mo, 'di ba, ang magulang mo, swerte ka kapag nandiya-diyan pa sila sa'yo. Bale nililingap ka nila kasi mahal ka nila, swerte ka kasi mahal ka nila, mahal ka ng magulang mo. Tapos may mga ibang bata na hindi swerte kasi bata pa lang ulila na maaaring ano, na iniwan sila ng magulang nila o kaya ano, lumayas siya, kaya o nawala yung swerte, 'di ba? Kaya naging miserable yung buhay niya, kaya naging pulubi gano'n. O kaya hindi niya kayang buhayin sarili niya kasi wala na siyang magulang. Kaya swerte yung mga kabataan na may magulang at hindi naghiwalay ang magulang at hindi sila inaabuso ng magulang. Kaya, ano rin bale swerte din yung anak na kapag mayaman yung magulang. Kagaya ni ano, ni Bill Gates, 'di ba? Mayaman yung kanyang magulang, kaya swerte siya nung bata. Kaya naniniwala ako ng maging na swerte sa swerte at maaaring swerte din yung bata kapag matalino siya. Katulad ni Mark Zuckerberg, matalino kasi si Mark Zuckerberg kaya kaya swerte siya. Meron siyang swerte, yung talino niya, yun yung realidad. Kaya naniniwala ako sa swerte ng success. Para maano mo yung swerte ay, kagaya ng sinabi ko kanina, trust the process. Yung process yung nag-i-increase ng luck. Para ma-increase mo yung luck kailangan gawin mo paulit-ulit yung process. Mag-iipon ka ng pera, bale ipon ka ng ipon ng pera kahit na hindi mo namamalayan, magugulat ka na lang marami ka ng perang nakaipon kung umabot ng taon. At yun yung ano, kaya naniniwala ako sa swerte. Gawin mo lang yung good habits every time, magiging swerte ka. At gawin mo yung mga bad habits every time, magiging bad luck ka. Lagi kang galit siyempre, hindi yung ano, yung nasa environment mo ano, magagalit din sa'yo, yun yung realidad. Pero kapag lagi kang mabait, lagi kang nangngiti, lahat ng tao sa paligid mo magiging mabait din, magiging swerte ka, tutulungan ka nila, 'di ba? Kasi ginagawan mo rin sila ng mabuti. Yun yung ano, yung swerte. Maaaring swerte ka rin kapag kilala mo yung Diyos, kilala ka ng Diyos at ano, mahal ka ng Diyos at mahal mo rin
Diyos, yun yung swerte. Kasi, yung Diyos yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sinasabi kong God is luck. 'Pag meron kang Diyos sa buhay, swerte ka. Yun yung, masasabi ko. Kaya luck is important. Yun yung realidad na kailangan mong malaman. Kaya in reality, dito sa mundong ito, meron talagang swerte. Yun yung paniniwala ko, ah, 'di ba? Kaya kung kaloob sa'yo na maging mayaman, kaloob sa'yo 'yan, swerte ka kasi kalooban ng Diyos na maging mayaman ka. At kung mahirap ka naman, ah, ang gagawin mo na lang ay tanggapin mo yung katotohanan na mahirap ka na talaga kasi kahit anong gawin mo na negosyo kung wala kang swerte, hindi naman kalooban ng Diyos na maging mayaman ka, hindi ka yayaman. Yun yung realidad kaya kailangan mo ng luck. Kaya kapag hihilingin mo sa Diyos na yumaman ka o kaya gusto mong maging kontento lang at pinagkaloob naman ng Diyos sa'yo yung mga pangangailangan mo, yun, swerte ka. Kaya swerte ako kasi gumaling na ako sa mental health, 'di na ako nagte-take ng antidepressant, pinakinggan ako ng Diyos. Kaya swerte ako. At the last chapter na realidad dito sa kailangan natin ma-accept ay it is what it is. Yun yung realidad. Kung black-pilled ka na pagkatapos mo matanggap ang realidad na magiging white-pilled ka. Yung video na ito ay tungkol sa white-pilled na kailangan mo ma-accept yung reality na looks maxing. Men should learn to accept reality. Doon ka na magiging white-pilled na hindi mga tao kasi palaging black-pilled. Bale, may mga hindi nila ma-accept yung reality dito sa mundo na may kapintasan yung mundo. Kaya yun yung mga na nasabi ko na realidad dito sa buhay na ito na it is what it is. Na lahat ng bagay ay nakadepende sa sa swerte na nakadepende sa Diyos, yun yung realidad. Kung ano mang meron ka, tanggapin mo yun. O kung short ka man o matangkad, pogi ka man o hindi, maging mayaman ka man o mahirap, kung ano man yung nasa cards mo, yung kung anong meron ka, yun kung ano mang merong control ka, yun yung yung tanggapin mo. It is what it is. Kung may asawa ka man o wala, 'di ba? Makontento ka. Yun yung realidad na kailangan mong malaman. Na-accept mo ng realidad na ganyan ka talaga, bro. Yun yung realidad dito sa buhay, kalooban ng Diyos na ganyan ka. Nilikha ka ng Diyos na ganyan ka. Kasi maaaring masama ang ginagawa natin kaya ganito tayo o mabuti yung ginagawa natin kaya ganito tayo. Or in the other way, gusto lang ng Diyos na ganyan ka, may sakit para ma-realize natin na kailangan natin ng Diyos, magtitiwala. Or in the other way, pinagyaman ka ng Diyos, pinapugi ka, kasi alam ng Diyos na kaya mo 'yan. Kakasangkapanin ka ng Diyos na para makagawa ng mabuti. It is what it is. Kung masama ka, talagang masama ka. Kung mabuti ka, panatilihin mong maging mabuti ka. Hayaan mong matuwid, magpakatuwid, yung masama magpakasama. Kasi yung reality, it is what it is na talagang may masama at mabuti. Kaya hinihikayat ko kayo na maging mabuti na it is what it is na dito sa mundo yung 'pag mabuti ka, ayaw sa'yo ng masasama yung realidad, tanging mabubuting tao lang ang may gusto sa'yo. Kaya maging mabuting tao ka, ma-attract mo rin yung mga mabubuting tao. Yun yung realidad. Hindi mo kayang makipagbati sa mga masasamang tao, yun yung realidad. Yun yung reality na kailangan mong matanggap na dito sa mundo may masama. Kaya panatilihin mo na mabuti ka kung mabuti ka.
Kung ikaw ay somewhere in between na hindi mo alam ang mabuti ang masama, nasa gray area ka, ay ang totoo hindi mo kilala sarili mo, yun yung totoo. Na kailangan mong i-solve, na kailangan mong ma-accept ang reality, kailangan mong humingi ng payo sa mga matatanda, kailangan mo ring makilala ang Diyos, yun yung realidad na kailangan mong matanggap. At iba-iba yung sinasamba ng Diyos sa mga tao, yun yung realidad. At in reality na yung Diyos yung mabuti, yun yung reality na kailangan mong matanggap. Kung iniisip mo masama ang Diyos, then wala ka sa reality. Nasa ano, kasi yun yung realidad. Kaya gawin mo mabuti para mapabuti ka. Gawin mo yung sama, sasama ka. Yun yung it is what it is. Yun yung walang bagay na masama na naging mabuti. Walang ganyan, imposible. O kaya yung mga bagay na naging masama na mabuti na naging masama. Hindi. Walang ganon, imposible. Parang 1+1 = 2. Yun yung realidad. Hindi mo masasabing 1+1 = 3. Kasinungalingan yun, iba yun, mali yun. Yun yung realidad. Kaya it is what it is na 1+1 = 2. Kailangan mo ng process para ma-reveal ng time na na tama, at yung tama always tama, yung mali always mali. Yun yung it is what it is. Tanggapin mo na ganun ang realidad dito sa buhay. Kaya tapos na ang video na ito, na why men should learn to accept reality. Los Maxing Philippines, tanggapin mo na ang reality. At ang video na ito ay white pilled, hindi black pilled. And uh, and see you next video. It's not uh it's not over until you win your I mean, so looks max to your potential. It's not over until you win your crush. Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, ibibigay ko na ang free full course. 1 hour sa video na iyan, malalaman mo lahat ng information about looks maxing. Kung paano ka naman magkaroon ng girlfriend, meron din akong free full course. Doon i-discuss ko ang information sa looks maxing in-depth explanation. Sa mga gustong kumita ng pera online, may course din ako, at kung paano gawin ang animation ko, may tutorial ako dito sa CapCut kung paano ko ginawa. Lahat ng free full course ko ay mapapanood mo sa YouTube channel ko. Pa-click na lang sa bio ko, libre lang 'yan, 'di ako magpapabayad, and see you there.